what do you think of the prospects of securing a conviction under the current Senate? Well, dito ko sisimulan yung yung aking pananaw diyan. Unang-una sinabi ko na kanina, 'di ba, na ito ay clear indication na gumuhit na ang Malacanang dito. Gumuhit na ang palasyo dito, 'di ba? Na okay, tuloy ang impeachment, 'di ba? And you don't need a clearer indication of that by the fact na 215 members of the House, at kahit sabihin natin independent body supposedly yan, alam naman natin na historically hindi nagkakaroon ng ganyang kalaking suporta kung hindi alam ng mga congressman na ito ang gusto ng palasyo, di ba? Una yon. Pangalawa, ang unang nakapirma, at sa akin, for sheer symbolism, nothing will beat it. Ang unang nakapirma, anak ng Pangulo, di ba? Ferdinand Marcos ang unang nakapirma. Hindi naman kailangan siya unang pumirma, di ba? Pero, di ba? Clearly, they wanted to send that message dito sa usaping ito. So, that said, di ba? Sila nagsimula nito, the Rubicon has been crossed. Sa tingin ko, they cannot afford to lose. Ang punto, ngayong klaro na sinimulan na itong impeachment, formal nang sinampa sa Senado, I don't think that the administration can live with any other outcome except a conviction. Kasi pag na-acquit, sabihin mo, si VP Sara, hindi nakuha yung 16 votes na required from the Senate. Isipin mo ang itsura nila nun. Di ba? Grab, hindi lang hindi lang yun lame duck. Talagang setback yun. Nagmumukha kayong inutil. Nagmumukha kayong walang kapangyarihan at all. Di ba? Yun ang mangyayari. Pangalawa, klarong-klaro ang posisyon ni VP Sara Duterte, 'di ba? Na kapag na-survive ko 'to, lintik lang ang walang ganti, 'di ba? Merong balik ito at klaro 'yon. Na ganun ang mangyayari dito. So, sa tingin ko, walang choice ang administrasyon kung di siguraduhin, gawin lahat ang kanilang posibleng gawin para siguraduhin mag-lead ito sa impeachment. So sa akin right now, mga tao kasi siyempre ang unang tingnan natin yung komposisyon ng Senado. Di ba? Tingnan natin sino yung malamang kakampi. Sa dulo yan, di ba? Kapag ginusto at talagang kinausap isa-isa, sa tingin ko malaki ang maaaring ipagbago dun sa initial positions ng mga kasalukuyan nakaupo sa Senado ngayon. Kapag nagkaroon na ng full court press ang administrasyon at talagang titiyaking isa-isa ay kakausapin para makuha yung 16 votes. Tingin ko kayang gawa ng paraan yan. Di ba? Yun yung point dito. So, regardless of yung state of play right now, yung initial inclinations ng mga senador na mauupo as senator judges, kapag ito ay talagang kinilusan na, 'di ba? At nagkaroon na ng mga usapan sa gilid-gilid, 'di ba? At pagkaklaro ng ano ba talaga ang gusto naming mangyari dito, tingin ko maaring maging mas malinaw kung ano ang patutunguhan nitong buong prosesong ito. And I think palinaw na yun, di ba? Sinabi mo, Attorney Barry, the Rubicon has been crossed. Alam nga namang hindi mag-secure ng conviction si Bongbong Marcos, na-impeach na. Miski hindi na siya dinadaga ngayon, dahil natuloy na impeachment, magmumukha pa rin siyang weak leader kung sakaling hindi ma-secure ng conviction, hindi ba? Totoo. Di ba? At hindi lang siya, 'di ba? Lahat ng mga tao na who had a hand in this impeachment, 'di ba? Parang ang laki ng setback sa kanila, 'di ba? Kung masusurvive ito ni VP Sara. So ako talaga very clear sa akin that they will do everything that they need to do para maabot yung kinakailangan nilang 16 votes sa Senado, whether that is before the election or after. Although tingin ko malamang sa malamang nasabi na kahapon 'di ba, malamang sa malamang kung hindi magbabago ang posisyon ni SP Cheese na June pa yan, baka magulat na lang tayo. Wag tayong magulat kung bigla na lang mayroong special session na ipapatawag ang presidente sometime within the next few weeks. Okay. Eto, hingin ko rin opinion mo rito, Attorney Barry, yung sa press ko ni Vice President Sara Duterte. Hindi naman niya sinabi magre-resign siya, no? Pero ang pinakamensahe niya rito, God save the Philippines. Ayan. Tapos nagpasalamat siya rin sa mga supporters niya, no? What do you think of this?
Yung ganitong messaging, God save the Philippines. Well, expected na yon, 'di ba? Kasi mukhang ang kanyang linya from the start of everything, 'di ba? Mula pa nung last year, nung unang na-float ng medyo mas malakas itong ideya na siya ay i-impeach nga ng House at posibleng i-convict ng Senado. Ang linya nilang ite-take ay hindi dapat impeachment ang pinagtutuunan natin ng pansin, 'di ba? Dapat mataas na presyo ng bilihin, 'di ba? Yan, yung mahirap na na buhay ng mga Pilipino. Yan. In fact, during the press con kanina, sinabi niya naman 'yan. Binanggit na naman niya ang mataas na presyo, binanggit na naman niya ang mahirap na buhay ng mga Pilipino, etc. So, expected na ang linya niya ay hindi ito tungkol sa impeachment, tungkol ito sa maling prioridad ng Kongreso, 'di ba? Maling prioridad ng administrasyon na sinisikap na unahin ang kanilang political vendetta laban sa akin kaysa sa asikasuhin ng ano. Pero ako, may pagka-disingenuous yun, di ba? Kasi just a few months ago, binagatanggol niya yung kanyang mga pribilehiyo na magkaroon ng confidential funds eh. Nagreklamo siya na binawasan yung security niya from 500 plus to 300 plus lang eh. Di ba? So ako medyo walang moral ascendancy si VP Sara Duterte na sabihin na hindi dapat inuuna yung political interest at dapat nakatutok tayo sa kapakanan ng taong bayan. Eh siya nga eh, di ba? Sa dami ng kanyang mga pinagbabanggit ng mga reklamo in the last few months, last year, di ba? Hanggang this year. Puro personal privileges na yung kanyang dinidepensahan eh. Di ba? Nagreklamo siya about state ng governance. Anong iniwan niya sa DepEd nung siya ay nakaupo doon? Hanggang ngayon, ang dami nating problemang hinaharap dahil sa kanyang kapabayaan as education secretary. So ako, medyo disingenuous yun, but expected, 'di ba, from her. Although medyo nagulat ako ng konti, nawala yung usual na angas ba? 'Di ba? Parang napaka-passive ng ng God, 'di ba? God save the Philippines. 'Di ba? Parang may may pagka resigned to a certain extent, 'di ba? Na mukhang wala na talaga ako magagawa dito. Kasi wala yung usual na bangis, 'di ba? Na parang babalikan ko kayo. Wala yung ganoon eh. Napaka-subdued nung tono niya kanina nung siya ay humarap. So hindi ko alam kung strategy lang ba 'yon, yung ba ang pinayo sa kanya ng mga abogado na try and put on a more sympathetic posture to gain sympathy. Or indication ba ito na nakita na rin nila yung writing on the wall na malabong manalo pa tayo dito. So, 'di ba? Baka ibang direction na yung kailangan nating i-take insofar as yung political future natin ay concerned. So, tingnan natin kung ano ang kanilang gagawin. But definitely back to the wall sila dito, 'di ba? And hindi nila pwedeng i-dismiss yung determinasyon na pinakita ng administrasyon with the 215 signatures na lumabas, 'di ba? Alam naman natin na kayang gawin 'yon, 'di ba? Matagal na nating sinasabing just a matter of time. Pero nung lumabas, 'di ba? 215, 70% ng mga kongresista taga Mindanao. Klarong 'yon. Medyo hindi 'yon reassuring para sa kanila, 'di ba? Sa kasong ito. At tingin ko alam nila na yung writing on the wall dito ay maaring malamang sa malamang matatanggal siya sa pwesto. Speaking of her demeanor, binabanggit mo, Attorney Barry, no? Tingin ko dalawang bagay yun eh. Realization at number 2, nagpapaawa. Mukhang yun yan eh. Diba? Anyway. Yun nga. Ito yung gusto ko, Attorney, gusto ko itanong tong no? Kasi kilala si Sara Duterte sa pambabastos niya eh. Di ba yung parang uma-attitude nung humarap siya sa House of Representatives, tapos yung tatay niya nung humarap sa Senado, patakot-takot nakabastusan yung ginawa. Di ba yung parang nag-joke sila? Yung mga ganyang demeanor ba, sa tingin mo uubra ba yan pag ginawa ni Sara Duterte doon sa impeachment trial? Tingin ko hindi. Una, mas formal yung impeachment trial in terms of procedures kung susundin nila yung mga dating ginawa, 'di ba? So, posible talaga na
yung mga ganong klaseng antics, magiging mas maiksi ang pasensya ng Senado para dyan. Kasi importante din, lalo na para kay SP Cheese, kung siya kasi magpipreside dito, di ba? Na hindi naman sila magbumukhang tanga, di ba? Na parang yung tao na nakasalang, kaya silang bastusin ng harapan o kaya silang bastusin ng harapan ng mga abogado. Kasi una, I doubt na si VP Sara mag-a-attend eh. Hindi naman nag-a-attend usually yung yung ini-impeach eh. Diba? Although malay mo, diba, pupunta siya doon para, diba, sabi mo nga, mukhang merong sympathy play dito, so posibleng i-adapt nila yun as a strategy. Pero yung mga abogado niya, at supposedly kasama daw si dating Pangulong Duterte sa maaaring maging abogado, posibleng mag-make ng ganong effort. Pero kung hindi kasi yun isa-shutdown kaagad ng presiding officer, si SP Escudero, o nung ibang mga senator judges, sila naman ang bumukang weak at, di ba, parang hindi in control ng sarili nilang proseso. So ako, I doubt na ito-tolerate yun. Yung, in fact, meron ng experience eh. Sobrang daming batikos na inani ng Senado for yung kanilang handling nung hearing na nandun si dating Pangulong Duterte. So I don't think nahahayaan nilang mangyari uli yun, particularly in the context of an impeachment trial. At tingin ko din naman, lalo na kung may kukunin si VP Sara na legal team, mga abogado, I don't think yung mga abogado will advise them na pumasok sa ganun. Kasi more than anything else, for nothing else, labas sa strategy, yung abogado may professional career na kailangan protektahan eh. Pag ikaw ay na-contempt, di ba? At ikaw, at dahil doon nagkaroon pa ng disbarment o some kind of punitive sanction sa iyo, kinabukasan mo naman ang at risk. So tingin ko yung mga lawyers will advocate best behavior, di ba? Habang sila ay humaharap doon, di ba? Yun naman yan eh. Ngayon, kung obvious na, di ba? Writing on the wall, nga, di ba? Nandun sa point na mukha talagang dulo na to, baka mag-iba yung, iba yung tactic, di ba? Baka nothing to lose, gumuhit na lang tayo. Pero, at least initially, at ako, consistent yan dun sa demeanor ni VP Sara kanina, medyo mag-project muna tayo ng mabait, at respect the process, at di ba? Rule of law, etc. Sa simula, at least. So, I don't think na magkakaroon ng fireworks kaagad at kabastusan at pagmumura sa simula. Di ba? Given yung direksyon nitong simula. Yan ang gusto ko kay Attorney Barry, very positive thinker, kasi baka lang masyado mataas ang expectation mo sa mga senador natin, at number 2, baka you're underestimating the antics of the Dutertes, what they're capable of doing. Hindi natin masabi. Ibang klase yung mga yan, no? Tiwala naman ako kay Senator Cheese. Di ba? Kaya naman niya dapat yan. Di ba? Ito yung pagkakataon niya magpakitang gilas Di ba? Everybody was impressed by yung handling ni Senate President Enrile, 'di ba? Noong panahon ni Chief Justice Corona, 'di ba? So maski yung mga hindi masyadong yung fans ng history ni Juan Ponce Enrile, medyo, 'di ba, reluctantly they had to respect yung kanyang handling. So tingin ko meron ding ganong legacy play si Senator Cheese dito. Kasi sa dulo, siya mag-reflect badge sa kanya. Kung hahayaan niyang di ba? Yan yun Tsaka kung mag-shine siya rito, di malay mo, pwede pa siyang tumakbong Vice President sa 2028. Exactly! Yun. Kasi sa ayaw nila at sa gusto nila, di ba? Hindi ko sinasabi yung plano mo, no? Pero on the level ng individual na senator judge at the level ng individual na house prosecutor, pagkakataon nito di ba? Isipin mo, malamang araw-araw ang coverage niyan pag nagsimula yung trial. Parang doon sa mga nakaraan nating impeachment. Araw-araw, walang coverage sa social media at sa news kundi impeachment trial. So, di ba? Pagkakataon nito para doon sa mga gustong magpakitang gilas na magpakitang gilas. Di ba? Yun ang punto. Diba? So, tingin ko all of them will try to put their best foot forward, diba? Hindi dahil sa
any other reason kundi, 'di ba? Self-interest, 'di ba? Gusto mong mapakita na magaling ako, 'di ba? Nararapat ako para sa mas mas mataas na posisyon, 'di ba? And that extends to every single politician na bahagi, 'di ba, ng prosesong 'yan.